Visayas at Mindanao. So, continuation lang po ng topic natin kanina kung ano po ito, bakit siya nag-yellow bell. So, bihira mo lang makita ang mga ganito, bakit nagbe-bell. So, comment down below kung bakit nagbe-bell po siya, bebell shape, at hindi siya nagiging ganito, hindi siya nagiging malapad. So, ang regular talaga ng ating mushroom shape is ito. Ito po siya. Tapos ito ang naging abnormal na rin po siya. Pero mushroom pa rin po siya. Kaso nga lang, nagiging bell siya. Why? Question mark, why? So, ayan. Dahil po sa growing house. Yun. Hindi maganda ang kanyang ventilation. So, ang hangin lang po na naging na kasi mostly po na tinuturuan kong mga mushroom grower, nakikita, pwede makita ang kasi sabi nila, ma'am, bakit hindi magbunga, ma'am, bakit ganito ang kaya marami nagtatanong po sa akin, ayan, bakit daw nagiging ganito. So, na ko na po to sa aking YouTube, na topic ko na rin po ito noon, matagal na. Kasi may nagtatanong bakit daw nagiging. Pati ako noon napatanong din ako bakit nagiging ganito. So ang nangyayari po talaga niyan, ito nandito na po siya, no. Ayan, yung isa, bakit kaya iba yung yung texture ng ating ng bulaklak, samantalang yung ibang ganda-ganda naman. Ayan. So ito, choosy siya. May problema sa ventilation. So, ang ventilation lang po natin ay nasa ilalim yung hangin. So, itutulak lang po niya, tulak niya yung hangin, paganyan ng hangin. So, wala na siyang tumutulak na hangin dito sa baba, ay sa taas, pababa siya. So, ang hangin lang po niya from growing house, yung ventilation lang niya nandun sa ilalim, yun lang ang open air niya, tapos lahat sarado. Kaya yung hangin po niya sa ilalim, yun ang tutulak pataas. Hangin, tulak sa taas. Kaya nagbebel siya. Ngayon, walang tumutulak po pa sa lubong, no? Pababa. Walang tumutulak. Para mag-flat po siya na kakatulad nito, na talagang lapad na lapad, no? So, yan. So, ang hangin lang po pag ganyan. Kaya titignan nyo rin po yung growing house nyo kung saan po yung ventilation niya. Kung halimbawa, isa lang ang ventilation sa ilalim, sa taas walang hangin, buksan nyo na po yon. Buksan nyo na po yung pinakataas. Kaya isang dangkal lang ang pwede doon at isang dangkal lang din po sa baba. So, yung gitna po niyan ay sarado ang growing house niya. So, para maprotektahan po sa hangin yung mga banda rito, hindi mahanginan yung harapan niya. So, ang hangin po, pag mag-ventilation sa taas, sasalubong po yun, and then sa baba, pataas naman siya. Ang magiging result, ito po. Yan. O, diba? Flat na flat siya. So, kapag once na naghangin siya, ganyan siya. Pag once na nahanginan siya, dito, ang hangin sa ilalim, papuntang sa taas, itutulak niya po yan. Okay? Tapos, sa lubong po sila, sabay sila, paghahangin, ganyan. So, magiging flat na po siya. So, naoobserbahan ko lang kasi siya noong may nagturo din sa akin na ganun nga ang nangyari. Pero, mahilig kasi akong picture dito, picture doon. Kaya nagkakaroon ako ng mga testimony sa sarili ko po. Ayan. So, ayan, may natutunan na po tayo ngayong araw na to kung bakit nagkakaiba ng shape ang ating mushroom. So, ito kulang sa ventilation, walang ventilation sa taas. Ito naman po ay tamang tamang ventilation. Nasa regular ventilation siya. Ito naman abnormal. Pero nakakain pa rin naman po. Ayan, kaso nga lang magiging abnormal lang siya na hindi siya magandang ibenta. No? So, ayan, pwede naman siyang ibenta kaso haluan mo lang ng mga ganito. Ayan. Pero medyo hindi nga siya magandang ibenta. So, kainin mo na lang. So, alam niyo na po kung bakit nagbibel, ha.
Ayan, thanks for watching. Sana may natutunan po kayo mga newbies. Ayan, pwede niya na rin po itong harvestin kapag nagkulot-kulot yung ibabaw niya. So, naggawa ako ng may kulot-kulot kasi alam ko na po yung mga texture niyan. Kaya, ginawan ko po siya ng ganyan, na walang ruffles, tsaka yung isa naman, may ruffles. Kaya kapag once nakakita na kayo na may ruffles, pwede na siyang pitasin. Kasi kapag once na mura pa lang siya, makapal, wag mo muna pitasin kasi pag wala kayong nakitang ruffles, ayan, yung kulot-kulot, kailangan kulot-kulot siya, okay? Oh, kailangan kulot-kulot siya, pero kapag ganyan, buo pa lang siya, na walang ruffles, wag nyo muna siyang pitasin ha, kasi lalaki pa yon. Tapos pag hinipo ninyo, makapal pa, lalaki pa yon kasi medyo manipis na siya pag medyo lalaki na siya, mag-i-spread yung kanyang texture. Ayan, kapag medyo siksik pa, wag nyo muna siyang kasi possible magiging lalaki pa po siya. Okay po, sana po may matutunan po tayo ngayong araw na ito sa ating tutorial, mushroom tutorial sa ating pag-harvest. Okay, harvesting at saka yung bell shape. Tapos meron din yung ito ha, kasi nilakihan ko lang yung gawa ko. Pero maliliit po ito, mga ganyan lang siguro kaliliit yung mga bunga niya na hindi maganda, palamuti lang siya talaga. Pero pwede naman siyang ihalo lahat, ihalo sila sa sa mga menus nyo. Nagpapaganda points lang kasi itong mga mushrooms natin. Itong pink at saka yellow. Tapos itong white. Ito po yung in demand, no? Ito ang pinakamasarap na sa lahat. Magiging chicharon siya. Ito, hindi sila pwedeng ichicharon kasi maninipis po sila at makunat naman yung kulay red, yung kulay pink. Ayan. So, ayan po yun ha. May exam tayo bukas kung paano po ninyo sasagutin ang ating mga na-vlog na tutorial sa inyo. Joke lang. Okay, sige po. Sana po may natutunan po kayo. Bye-bye. Thanks for watching.